Mga kaulam pa rin na tayo kakain na. Talaga namang nakailang ulit yung aking adobong nasa harap kong iyan. Pero ang asawa ko'y bumili ng napakasarap na pang-ulam. Talaga mga kaulam ay siya kong binanatan din. Iyan ay parang lentil tapos meron siyang moton na may salsa na hindi ko maintindihan pagkakasarap baga ng luto. Tapos ay may salad, ayan. Tapos ay may jerjer. Iyan ang pinaka nagpapasarap sa lahat. Yan namang nasa mangkok na pula yan ang aking walang kamatayang adobo na hindi ko din naman ipapatalo sa mga pagkain ng Arabo. Pero gayon pa man ay mas talagang nagustuhan ko yung binili ni Ibrahim na Iranian food. Pagkakasarap. Siyempre habang tayo nakain tayo maghuhuntahan ang uli. Ang tanong nga ng bayan, bakit daw maraming nasisirang pamilya kapag nag-a-abroad ang isa? Sa mag-asawa kapag ang isa ay nasa abroad, bakit daw kadalas ay nasisira ang pamilya? Naku po. San mga kaulam ay ayaw kong sagutin itong tanong na ito dahil napapalayo at napapalalim ang aking sagot ay maraming mga tinatamaan baka iakalain sila aking pinaparinggan. Dahil napakalaki naman talaga ng katotohanan mga kaulam na kapag ang isa sa mag-asawa ay nag-abroad, 80% talaga, hindi man 80%, 50-50. Sabihin na natin 50-50, ilagay natin sa 50-50 na masisira talaga ang pamilya. Dito nga naman sa abroad, kapag ikaw ay marupok, ay talaga nga namang walang kahihinatngan ang iyong buhay. Pero hindi din naman lahat. Marami naman din ditong matitino na nauwi sa sariling pamilya, inaayos, pinapaunlad ang pamilya, pinapaaral ang mga anak, nakakapagpagawa ng bahay, naunlad naman nga. Pero mga kaulam, sobrang dami din talaga ng nasisira ang pamilya. Para sa akin, yun ay choice nila. Yun ay hindi destiny. Yun ay hindi kapalaran. Yun ay wala sa guhit ng palad. Yun ay kanilang choice. Yun ang pinili nilang buhay. Dahil pwede namang hindi. Pwede namang hindi sirain ang pamilya. Pwede namang buo. Pwede namang uwian. Pwede namang ayusin ang pamilya, pero mas pinili nila ang iba, mas pinili nila ang mabuhay na iba ang kasama. Nakakapanghinayang lamang dahil narito na sila sa ibang bansa, malaki na ang pagkakataon nilang mapaunlad ang kanilang buhay. Malaki na ang pagkakataon nilang baguhin kung ano man yung hirap ng buhay dati. Dahil narito na nga sila, pero mas pinipili pa nila ang ibang buhay na mas komplikado. Ang tanong, bakit nga gayon? Bakit nga mas pinipili nila? Ay anong gagawin natin? Ay sumarap na Siguro'y mas masarap sa piling ng iba. Dito ko na nakita ang iba't ibang klase ng rupok. Dito ko na nakita ang iba't ibang klaseng dahilan. Dito ko na rin nakita ang iba't ibang klaseng mga ginagawa talaga ng ating mga kababayan. Alam ko naman ang iba sa inyo ay hindi sasang-ayon. Ang iba sa inyo ay sasabihin ikaw marami kang nakikita, marami kang nalalaman, marami kang pinakikialaman. Ang pakialaman mo yung buhay mo. Siyempre, sasabihin iyan ng mga taong defensive. Sasabihin iyan ng mga taong naroon sa sitwasyong sinasabi ko. Pag tinanong mo sila, dahil ako'y may mga tinanong na rin na bakit mas pinili ninyong sirain ang inyong pamilya? Bakit mas pinili ninyong makisama sa iba kaysa sa balikan ng iyong asawa? Ang parating sagot ay, na-homesick ako alam mo naman, lalaki, alam mo naman, babae, malayo sa pamilya, may kalungkutan, may hinahanap, naho-homesick. Kayo naman ngayon mga kaulam ang tatanungin ko, yung gang sagot sa akin na sila daw ay naho-homesick kaya naghanap ng atensyon ng ibang tao. Yung kaya valid. Yung kaya gay tama ng solusyon o yung kaya gay tama ng dahilan, yun gay enough na para sila ay humanap ng ibang asawa, para sila ay sirain nila ang kanilang pamilya. Sa palagay ganin nyo'y sapat ng dahilan iyon na homesick. Ang mga babae naman ang dahilan, ang mga asawa daw nilang lalaki sa Pilipinas, mga tamad, asa daw sa kanila, nambubugbog, mga mamas boy. Pag narito na talaga mga kaulam sa ibang bansa, nalabas lahat ang dahilan, nalabas lahat ang kasamaan ng asawa. Pero nung umalis sa Pilipinas, may paiyak-iyak pa sa airport, may mga payakap-yakap pa, pero nung dumating din 2 buwan pa lamang, nagbabangil-ngilan na sa video call, nagsisisihan na, nagsusumbatan na. Bakit? Abay din nakatagpo ng mas may trabaho, ng kahit nakatagpo ng iba-iba, gayon talaga ang kadalasang nangyayari dito.
Sa mga gayaan namang bagay, hindi man tayo pwedeng makialam, hindi man natin sila pwedeng panghimasukan. Nga laang, napapag-usapan natin dahil nakikita natin, tayo'y natatanong kung bakit nga baga daw ang mga nag-a-abroad, kadalasan nasisira ang pamilya. Ang akin namang sagot ay depende sa aking nakikita, depende rin sa aking naririnig, at depende rin sa sinasabi nila sa aking sa mga sagot nila sa mga tanong natin. Kaya pag may nahingi talaga sa akin ng tulong na tulungan pumunta rito sa ibang bansa at may asawa sa Pilipinas, ako talaga mga kaulam ay nagdadalawang isip at minsan tinatanggihan ko na dahil alam ko na talaga mga kaulam ang mangyayari. Kadalasan nga dito magkasama na silang mag-asawa, naghihiwalay pa, nadadagit pa ng iba. Ay anong ating gagawin? Ay di lalo na kung malayo nga sa asawa. Sabi ko nga pagka may nahingi ng tulong, ay siya, ay pag kayo'y tinulungan ko, ay kaya kong isigurado sa inyo sa 2 buwan na kayo'y may asawa pa. Sa pangatlong buwan, hindi ko na alam kung may asawa pa kayong matatawag. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi naman lahat. Meron pa din at marami pa din naman na tapat sa watawat, mahal ang pamilya, hindi kayang masira ang kanilang pamilya, binubuo ang mga pangarap, marami pa rin naman na nakikita kong gayon pa rin naman sila. At kapag may nakakausap akong ganyan at may nakakatagpo akong ganyan na mga kabayan, ako'y masayang masaya. Dahil syempre mga kaulam, mahirap nga naman talagang mamuhay ng malayo sa pamilya. Pero kung talagang ang hangad mo'y kabutihan ng iyong mga anak at ng iyong asawa, pipilitin mong mamuhay ng maayos, pipilitin mong maabot ang mga pangarap, pipilitin mong mapaaral ang mga anak kahit na ikaw ay nasa malayo at nagtitiis ng hirap. Uulitin ko, iyon ay hindi nasa guhit ng palad, hindi iyan destiny. Yan ang mas pinili nilang buhay. Yan ay kanilang piniling tahakin ang makisama sa iba kaysa buuin ang pamilya.